mo ako, pero iba ang pinakasalan mo! Pananagutan kita, pero kahit kailan, hindi kita pwedeng ibigin! Oo, aminin ko, mahal kita, nang dahil sa salapi mo. At nang dahil sa pag-ibig ko sa'yo, handa akong pumatay at mamatay! Katawan ko lang ang minahal mo, at hindi ang pagkatao ko! Mr. Romantico. Kumusta po kayong lahat, mga giliw naming tagapakinig? Inaanyayahan ko po kayong pakinggan ang pagsasadula ng mga liham kasaysayan ng pag-ibig na padala ng ating mga taga-subaybay at bibigyan buhay ng inyong mga paboritong bituin sa radyo. Mga kasaysayang nagtatampo ng mga pusong sugatan, mga pusong sawi, at mga pusong punong-puno ng pagmamahal. Lahat pong yan sa loob ng kalahating oras dito sa ating dulang. Mr. Romantico. Likas sa mga umiibig ang mangarap. Mga pangarap na binubuo na magsing iro. Subalit may mga pangarap na hindi nagkakaroon ng katuparan. Dahil sa pag-ibig dapat pagandaan na magkaminsan, hindi lahat ay tagumpay. Meron din kabiguan. May mga damdaming labis ring nasasaktan. May mga nilalang na ang kanilang puso ay nasusugatan. Dahil doon, kung bakit tila nawawalan ng ganang mabuhay, kaya hangad na lamang nilang wakasan ang lahat. Pagkat hindi nila matanggap ang matinding kasawian na dulot ng pagiging isang in despair. Mga kaibigan, magandang umaga po sa inyong lahat. Narito na ang kasaysayan mula sa Caloocan City, padala na nagpapatago sa pangalang Mark. Dear Mr. Romantico, dati lang akong tagapakinig ng inyong magandang programa at ni sa hinagap, hindi ko naisip na darating ang panahon na magbabahagi rin ako sa iyo ng karanasan ko sa pag-ibig. Isa akong ordinaryong empleyado sa isang opisina na nangarap na magmahal ng isang babaeng makakasama habang buhay. Si Yvette. Ganito ko sisimulan ang kwento ng aking pag-ibig. Yvette, pangarap mo palang umasenso. Oo, Mark. Para balang araw, mapatigil ko na yung mama ko sa pagiging OFW. Matanda na kasi siya. Okay ang pangarap mo. Kaya lang, mahirap lang akong naging boyfriend mo. Ano naman ang kaugnayan ng katayuan mo sa buhay? Sa pangarap ko. Kung mayaman ang naging boyfriend mo, natupad sana agad ang hangad mong umasenso. Mark, ikaw ang pinili ko dahil ikaw ang mahal ko. At mahal rin kita, Yvette. Kaya pagsisikapan kong matulungan ka na matupad ang mga pangarap mo. Yan ang gusto kong marinig sa'yo. Kaya lang, gusto kong makatiyak na hindi tayo magkakahiwalay. Kaya Ano? Kaya magsama na tayo. Ha? Live in? Oo. Marami namang magkarelasyon ang nauwi sa paglilibin. Kailangan pa bang gumaya tayo sa kanila? Kapag ginusto naman natin, nakikita tayo at nagagawa natin ang lahat ng ating gusto. Gumagastos pa tayo sa motel eh. Samantalang kapag nagsama na tayo, lagi tayong nagkikita na parang mag-asawa. Doon sa bahay ng parents ko, siyang makakasama natin na isa ng biyuda. Mahigit 1 taon na rin naman tayo, kaya okay sa akin yung suggestion mo. Kaya lang ano? Pumayag kaya ang mama mo na mag-live-in tayo at makitira sa bahay niyo? Mark, Mama, buo na pong plano namin ni Yvette. magsasama na kayo na nobya mo? Hindi lang naman po kami gumagawa ng plano namin. Ang
Akala ko mag-iipon ka muna. Maaari naman po akong mag-ipon kahit magkalipin na kami ni Yvette. Gusto ko lang pong makasiguro na hindi siya mawawala sa akin. Makapagtiis kaya ang nobya mo ng klase ng pamumuhay natin? Yan pong siniguro sa akin ni Yvette. Mabait po siya at sigurado kong makakasundo niyo siya. Ewan ko, Mark. Sige, papayag ako sa gusto mo. Pero, kapag nagka-problema ako sa nobya mo, ikaw ang sisisihin ko. Biglang-bigla naman yata ang pasya mo, Yvette. Boss, Si boss ka na naman. ikaw ang manager dito sa boutique. Kaya dapat lang, boss ang itawag ko sa'yo. Ano ka ba? Best friend tayo. Ano ba? Hayaan mo na ako. Ikaw na nga bahala. Hindi biglaan yung desisyon ko. Mahigit 1 taon na rin kami ni Mark. At sigurado ako, siya na ang gusto kong makasama habang buhay. Kaya, pumayag ako sa gusto niya. Kaya lang, balitang mahirap makisama sa mga biyanan. Makakapag-adjust naman siguro ako sa bagay na yun. Okay. Hindi na kita kukontrahin o pipigilin sa plano mo. Kaya lang, hindi ka kaya magsisi? Mr. Romantico. Mr. Romantico, hindi naging magandang pagtanggap kay Yvette ng aking mama. Tulad sa karaniwan, hindi naiibang kwento nila sa samahang magbiyanan at manugang. Pero umaasa ko na magkakasundo rin sila kalaunan. Pero lingid sa kaalaman ko, may nakatakda palang malaking problema na darating sa amin na susubok sa katatagan ng aming relasyon. Lillian, please. Pwede ba, Frank? Magtagalog ka na lang. Okay. Marunong ka namang magtagalog dahil ilang beses ka nang nagpabalik-balik dito sa Pilipinas dahil sa negosyo mo. Yung sinasabi ko sa iyo kanina, kaya tinawagan kita. Yung tungkol sa gusto mong magkaroon ng kaibigang Pinay? Oo. May mga Pinay na nagtatrabaho na dyan sa Canada. Karamihan ng mga Filipina dito, mga domestic helper. Wala kang matipuhan sa kanila. It's not that. Kaya lang, mas mabuti kung ikaw na kaibigan ko ang maghahanap para sa akin ng magiging friend ko. Sige na nga. Subukan ko, ha? Tiwala naman ako sa'yo dahil kaibigan ka ng asawa ng pinsan kong naninirahan dyan sa Canada. Kaya nagkakilala tayo at naging magkaibigan. Aasahan ko, ha, Lil? Oo na. Kailan ka kaya may ipakikilala sa aking friend mo dyan sa Philippines na magiging friend? Para po sa inyo, Ano yan? French fries. Sana, bago ka magpasalubong sa akin ng kahit ano, magtanong ka muna kung ano ang gusto kong ipasalubong mo sa akin. Ay, ayaw niyo po ba ng French fries? Bawal sa akin yan. Magkakasakit pa ako sa ginagawa mo. Oh, I'm sorry po. Hindi ko po alam kasi na masama sa Huwag mo inyo. kasi ako laging pinangungunahan. Hindi ko naman kayo pinangungunahan. Anong hindi? Madalas, gusto mo ikaw ang nag-aasikaso sa mga pangangailangan ni Mark. Tungkulin ko po yun sa kanya. Hindi mo naman kabisado ang mga gusto ng anak ko. Mama, Uli-uli, magtanong ka muna sa akin bago ka gumawa ng kahit ano dito sa bahay. opo. Huwag mo akong pinangungunahan, Yvette. Huwag na huwag. Kung gusto mong magkaso... Napagod ako sa biyahe. Sobra kasing traffic. Puti ka pa, Mark. Sa biyahe lang napagod. Ako, sa pagsunod sa mga utos ng mama mo. Yvette,
kapag nandito ako sa bahay kung ano-anong pinagagawa sa akin. Hindi ko naman alam yung ibang inuutos niya. Lalo na yung pagaganchilyo. Nahihirapan ka? Oo naman. Matyaga naman si Mama na turuan ka eh. Madali kong matutuhan ng isang bagay kapag ginusto kong gawin. Kaso ang problema, yung pinagagawa niya sa akin, hindi ko type. Akala ko pa naman, okay ka lang dito sa amin. Mas nahihirapan ako kapag nandito ako sa bahay niyo. Kesa nagtatrabaho ako sa butik. Yvette, pasensya ka na sa mama ko. Dahil nga sa'yo, kaya ako nakakapagpasensya, Mark. Salamat. Huwag na lang sana akong mapuno. Dahil kapag hindi ako napagtimpi, mag-aaway kami ng mama mo. Mr. Romantico. Mr. Romantico, habang nagtatagal, ang pagsasama namin ni Yvette kasama ng aking mama, mas lalong lumalala ang hindi nila pagkakaunawa ang dalawa. Bagay na naging dalahin ko rin sa aking buhay. Mark, huwag mong masyadong problemahin yun. Ard, kaibigan kita. Kaya naihinga ko sa yung problema ko. Baka maapektuhan ang trabaho mo rito sa opisina. Hindi naman. Natural lang naman ang hindi magkaintindihan kung minsan ang magkasama sa bahay. Parang ngipin at dila lang yan. Na kung minsan, hindi maiwasang magkagatan. Baka may maipayo ka sa akin. Kung ako sa'yo, magbukod na lang kayo ng ka-live-in mo. Bumukod? Oo. Yun nga iniisip ko eh. Pero hindi naman kaya ni Yvette eh. Ang mamahal ng mga house for rent ngayon sa mga subdivision. Sa mga squatter area, mura lang. Ay, ayoko naman doon tumira, no? Baka mapaaway lang ako sa dami ng mga pasaway sa lugar na ganun. Kung sa bagay. Art, kapag nagkabanggaan ng mamakot si Yvette, wala akong pwedeng panigan sa kanila. Mark, Para akong maiipit sa dalawang nag-uumpugang mga bato. Frank, kumusta? Ang alin, Lilian? Yung friend kong Pinay na pinakilala sa'yo. Oh, si Myrna? Oo. Ano, okay ba siya? Masayahin kausap yun? Oo, masayahin siya. Alam mo, sa lahat ng friend ko, yun ang kalog, mapagbiro. Pero ipakilala mo pa ako sa ibang friend mo, Lilian. Ha? Hindi mo type si Myrna? Hindi eh. Oh. Okay. Sige, pagtawag ko uli sa'yo, may isa pa akong kaibigang ipapakilala sa'yo. Na sigurado akong magugustuhan mo na. Anong pangalan niya? Yvette. Mr. Romantico. Dear Mr. Romantico, hindi ko maibigay sa kanya ang mga bagay na pinapangarap niya. Pero kahit ganon, punong-puno pa rin ng saya ang pagsasama namin. Dahil sa pagmamahal na nararamdaman namin sa isa't isa. Happy ka ba, Yvette? Basta't kasama kita, masaya ako, Mark. Maligaya. Salamat naman, napapaligaya kita. Kahit mag-iisang taon na tayong nagsasama, hindi ko pa na ibibigay sa iyong lahat ng gusto kong mapa sa iyo. At nakikitira pa rin tayo sa mama ko. Kasi hindi kalaki ng sweldo ko sa pinapasukan kong opisina. Hindi naman kita pinaghahanapan, ah. Nang maging tayo, nangako akong pagkikinawahin kita. At hindi mo na matitikman ang hirap na naranasan mo sa pamilya nyo. Na naging dahilan kaya napilitang magtrabaho bilang domestic helper sa Kuwait ang nanay mo. Talagang gusto kong makaahon sa hirap. Kaya nga kahit naglilibi na tayo, namamasukan pa rin akong sales lady sa isang butik. Kaya nga nahihiya ako sa iyo. Kailangan mo pang tumulong sa akin para magkaroon ng mga gamit na gusto mo. Hindi naman ako nagmamadali. Naniniwala ako, gaganda rin ang buhay natin
Kapag natupad na natin ang ating mga pangarap. Yun talagang pagsisikapan ko. Ang mag-aral ng computer shop at sari-sari store. Tutulungan kitang matupad ang mga yon. Gagawin kong lahat para wala kang pagsisiyang sumama ka sa akin. Ako rin, Mark. Gagawin ko ang lahat para wala kang pagsisihan na ako ang minahal mo. Ako lang. Talagang ikaw lang ang minahal ko. Ikaw rin lang ang minahal ko. At ikaw lang ang mamahalin ko habang ako'y nabubuhay. Panghabang buhay na nga kaya ang pagsasama natin, Mark. Ha? Bakit? May dahilan ba? Para tayo maghiwalay? Boss, ang swerte ko kay Mark. Bakit mo naman nasabi yan, Yvette? Habang tumatagal yung pagsasama namin, lalo niya akong minamahal, nilalambing, inaasikaso. Para akong reyna na pinagsisilbihan niya sa kanila. Kahit na nakikita na ng mama niya at ng ibang tao. Ewan ko ha, pero para sa akin, masasabi mo lang na maswerte ka kung kumpleto ka sa mga pangangailangan at napapasayo ang lahat ng gusto mo kahit hindi ka magtrabaho. Malabo yatang mangyari yun sa akin. Hindi Actually, nangyari na yun sa isa kong kaibigan na nag-asawa ng mayamang Canadian. Kaya ayun, nagpapasarap na lang ng buhay doon sa Canada. Siguro maganda yung kaibigan mo, boss. Mas maganda ka sa kanya. Binubolo mo naman ako. Hindi, totoo. Maganda ka, Yvette. Kaya nga ikaw ang bala kong ipakilala sa mayamang Canadian na friend ng kaibigan ko na naghahanap na magiging kaibigang Pinay. Bakit ako? Ikaw lang ang tauhan kong narito sa butik ngayon. Ngayon daw tatawag yung kaibigan kong taga-Canada. Tapos naipangako kong mairereto ako sa kanya. Boss naman, alam mong may ka-live-in ako. Bakit ipapaalam mo ba yun sa Canadian? Siyempre hindi. Boss, Sige na, Yvette. Makipagkaibigan ka sa kanya para hindi naman ako mapahiya dun sa kaibigan ko. o sige, kaibigan lang ha. Oo naman. Di lang kita matanggihan eh. Anong malay mo? Baka sa mayamang Canadian na magiging kaibigan mo, matupad ang matagal mo ng pangarap na umasenso. Mr. Romantico. Mr. Romantico, sa pamamagitan ng boss ni Yvette na si Lillian, nakilala niya si Frank, isang Canadian, na madali niyang napakapalagayang loob. At yun ay nalingid sa aking kaalaman. Okay, ang joke mo, ha? Hindi joke yun, Frank. Totoo na ngayon ka lang nagkaroon ng friend na gaya kong foreign? Oo. Kasi di nga ako sanay mag-English. Oh, thankful pala ako. Pasalamat nga ako kasi marunong kang mag-Tagalog. Ako ang dapat magpasalamat kasi nakilala kita at naging kaibigan. Kung hindi ka marunong mag-Tagalog, malamang hindi tayo magkakaintindihan. Sana'y dumating ang araw na magkita tayo ng personal. Ako, parang malabo yun. Why? Kasi imposibleng makapunta ako dyan sa Canada. Possible yun, Yvette. Makakarating ka rito sa Canada. Paano? Tutulungan kita.
nagkataon, Yvette, hindi ka na mag-aabang ng jeep na masasakyan pa uwi. Magkakaroon ka na ng sarili mo sasakyan. Paano naman mangyayari yun, boss? Dahil kay Frank. Handa nga na siya na tulungan ako na makapunta sa Canada. Oh, see? Malamang magkatotoo yun. Pero alam mo, boss, talaga, gusto kong makarating sa ibang bansa. Oo, sa ibang bansa, posibleng matupad ang pangarap mong umasenso. Marami na ngang Pilipino na gumanda ang buhay nung makarating sa Canada. Kaya nga, kay Frank ang pag-asa mong matupad ang iyong pangarap. Kaya wag mo sayangin ang pagkakataon. Wag mong tanggihan ng tulong na posibleng ialok sa'yo ni Frank. Paano si Mark? Kung talagang mahal ka niya, ay iintindihan ka niya. At magpaparaya siya para matupad ang iyong mga pangarap. Susubukan ko. Yvette, Ipapaalam ko kay Mark. Oo, Mark. Frank yung pangalan ng Canadian na nakipagkaibigan sa akin. Mabuti, hindi dumudugong ilong mo sa pakikipag-usap sa kanya. Marunong naman siya magtagalog. Kasi ilang beses na daw siyang nagpabalik-balik dito sa Pilipinas dahil nga doon sa negosyo. Pinagbigyan mo lang kamong pakiusap ng boss mo? Oo. Kaya nakipagkaibigan ako doon sa Canadian na tumawag sa kanya. Paano kung maging seryoso sa yung Canadian? Malabo yun. Paano nga? Ikaw kayo sumagot ng tanong mo. Kung ako? Okay lang. Okay lang sa'yo? Na maging seryoso sa akin yung isang foreigner? Yvette, mahal kita. Kung sa iba matutupad ang mga pangarap mo at sa iba kaliligaya, maintindihan ko. Hindi ako hahadlang. Mr. Romantico. Mr. Romantico, tuluyan na ngang nagkalapit ang loob ni Yvette at ang Canadian na si Frank sa isa't isa. Na kahit sinabi kong okay lang sa akin ang lahat, labis pa rin akong nasaktan. Art, sabi ko kay Yvette, okay lang sa akin na maging seryoso siya sa mayamang Canadian na nakikipagkaibigan sa kanya. Pero sabi ko lang yun. At masama ang loob mo sa kalivin mo. Kaya niyaya mo kung mag-inuman tayo, hindi ba? Masama ang loob ko, pare. Hindi kita masisisi. Sa mahigit 1 taon na pagsasama namin, asang-asa akong magiging kami na habang buhay. Na magkatuwang naming bubuuin ang aming mga pangarap. Pero wala palang dahilan para umasa ako. Hindi pala matutupad ang mga pangarap namin. Ambisyosa kasi ang kinakasama mo. Mahal ko siya, Art. Mark, pasensya na. Alam ko mahal na mahal mo si Yvette. Hindi ko gustong pagsalitaan siya ng hindi maganda. Pero kaibigan kita. Kaya masakit din sa akin na harap-harapan kanyang saktan. Mahal ko pa rin siya kahit sinaktan niya ako. Kung ganun, ipaglaban mo siya. Huwag kang pumayag na maagaw siya sa'yo ng iba. Talagang ayokong maagaw siya sa akin ng iba. Pero anong magagawa kung hindi ko maibibigay sa kanya ang katuparan ng mga pangarap niya? Mark, kung hindi mo siya ipaglalaban, malamang mawala nga siya sa'yo. Kung talagang kami ni Yvette ang para sa isa't isa, hindi kami magkakasira. Pero kung mawawala siya sa akin, matatanggap ko, Art. Makakapagpakasakit ako para sa kapakanan at kaligayahan ng babaeng pinakamamahal ko. Hello, Frank! Anong sabi mo? Padadalan mo ko ng 20,000 pesos? Yes, Yvette. Kaya kita tinawagan. Naku, hindi ko yata matatanggap. Magkaibigan na tayo. Ilang araw pa lang tayo magkaibigan. Yvette,
Seryoso ako sa iyo. At saka hindi pa tayo nagkikita ng personal. Desidido akong humigit pa sa magkaibigan ng ating turingan. Kaya gusto kitang tulungan. Naku, nakakahiya sa'yo. Wala kang dapat ikahiya sa akin. Kung papayag ka nga, gusto ko bigyan ka ng puhunan para hindi ka na mamasukan. Para makapagtayo ka ng sari-sari store. Ay, wag. Ayoko. Pumayag ka na. Ayokong isipin mo na sinasamantala ko yung pagiging magkaibigan natin, Frank. Okay, kung ayaw mong padalhan kita ng puhunan sa negosyo, tanggapin mo ang perang ipadadala ko sa iyo. Paggastos mo sa mga requirements para makarating ka rito sa Canada. Pero, Frank... Tanggapin mo ang tulong na inaalok ko, Yvette. Kung seryoso ka sa pakikipagkaibigan sa akin. Eh, kaya lang, nakakahiya. Mr. Romantico. Dear Mr. Romantico, nakaabot sa kaalaman ng aking mama ang tungkol kay Frank at hindi ko siya masisisi kung makaramdam siya ng sama ng loob kay Yvette. Damdamin ng isang ina ang namayani sa kanya. Nasasaktan siya para sa akin at ayaw niyang patuloy akong magbulag-bulagan sa mga nangyayari. Tanga ka, Mark! Bobo! Sabihin niyo na po siraulo ako, mama. Matatanggap ko po. Harap-harapan ka ng niloloko ng kinakasama mo. Pumapayag ka. Hindi naman po ako niloloko ni Yvette. Anong hindi? Magkasama pa kayo. Nakikipagrelasyon na siya sa iba. Kaibigan lang po ni Yvette yung Canadian na tumatawag sa kanya. Ay, hindi ako naniniwalang pakikipagkaibigan lang ang habol sa kanya ng foreigner na nagbibigay sa kanya ng pera. Si Yvette pong nakakaalam ng tunay na relasyon nila nung Canadian. Tapatin mo ang kinakasama mo, Mark! Papiliin mo siya kung sino sa inyo nung Canadian na yon ang talagang gusto niyang makasama. Ma, ayoko po mag-aaway kami. Kung ayaw mong kumprontahin yan, ako ang sisita sa ginagawa niyang panloloko sa'yo. Huwag po, ma. Ay, di ako papayag na. Harap-harapan kang lokohin na kinakasama mo sa pamamahay natin. Mama. Wala siyang utang na loob. Walang hiya siya. Ma, huwag naman po kayo magalit. Sinasagad mo ang pagtitimpi ko sa'yo, Yvette. Wala naman ho akong ginagawang masama. Anong wala? Kung ako lang, makapagtitimpi ako sa'yo. Kahit hindi mo sinusunod ang mga iniuutos at itinuturo ko sa'yo. Hindi ko lang po nagagawa yung ibang tinuturo nyo sa akin kasi talaga namang hindi ko matutuhan yun. Tulad ng paggaganchilyo. Okay lang na sadyain mong hindi sumunod sa akin. Kayo lang naman po nag-iisip ng iba eh. Ang ginagawa mo kay Mark, yon ang hindi ko mapagpapasensyahan. Wala po kaming problema ng anak nyo. Napakalaki ng problema ninyo. Hindi po kami nag-aaway. Oh, hindi ka inaaway ng anak ko dahil mahal ka niya. Kahit niloloko mo siya. Hindi ko po niloloko si Mark. At sino yung Canadian na madalas tumawag sa'yo? Kaibigan ko lang po yun, si Frank. Oh, kapag siya ang kausap mo, halos hindi mo na mabitiwan ang telepono mo. Nakakahiya naman pong i-off ko yung cellphone kapag kausap ko siya habang may sinasabi pa siya sa akin. Ay, kasi nga may relasyon kayo. Wala po. Ah, lokohin mo ang sarili mo. Ay, wala akong magagawa kung ayaw niyo maniwala sa akin. Tigilan mo ang panloloko mo kay Mark. Mama, hindi. Kapag hindi, baka masaktan kita, Yvette. Huh? Baka mapatay pa kita. Mr. Romantico. Mr. Romantico, lalong sumidhi ang galit ng mama kay Yvette dahil sa pagpasok ni Frank sa buhay namin. At ako, nakakaramdam ng labis na pag-aalala at
pangamba sa posibleng pagkawala ng mahal ko sa aking buhay. Art, kahit anong ginagawa ko, hindi mabura sa isip kong pag-aalala na isang araw mawawala na sa akin si Yvette. Mark, huwag kang patalo sa problema. Pati mga trabaho ko rito sa opisina naapektuhan na. Narinig ko nga minsan nung mapagalitan ka ni boss. Kasi nga, nagkamali ako sa ipinatrabaho niya sa akin dahil sa pamumroblema ko yun kay Yvette. Kung ako sa'yo, tatapatin ko na ang kinakasama mo. Para hindi ka namang problema sa kanya. Art, Papiliin mo siya kung sino ang mas mahalaga sa kanya. Ikaw ba? O ang Mark! Huwag ka magalit. matagal na akong nagtitimpi, Yvette. Matagal na akong nagtitiis. Hanggat maaari ayokong ipakita sa yung galit ko. Hanggang makapagtitiis ako, sinasarili kong sobrang sakit na nararamdaman ko. Pero hindi ko na kaya. Sa bawat araw na nagdaraan, parang sasabog ang dibdib ko sa sobrang sama ng loob, sa sobrang sakit ang pakikipagmabutihan mo sa ibang lalaki. Napakasakit nun. Mark! Alam mo bang awang-awa ako sa sarili ko? Para na lamang akong namamalimos ng pagmamahal mo, ng atensyon mo na sa ibang lalaki na nakatuon. Kinalimutan mo na mga pangarap natin. Dahil sa Frank na yun. Akala ko naiintindihan mo. Naiintindihan ko na matagal mo ng pangarap na makaahon sa hirap at hindi ka naniniwalang maibibigay ko sa iyong katuparan ng pangarap mo. Kaya hinahanap mo yun sa iba. Sorry. Hindi ko alam na nasasaktan kita. Hindi ko na kayang ginagawa mo sa akin, Yvette. Hindi ko na kaya. Mr. Romantico. Mr. Romantico, sobrang hirap ng kalooban ang nadarama ko ng mga sandaling yon. Bawat katagang binibitiwan ko ay mga salitang sumusugat sa aking puso na hindi nalilingid sa mga mata ng aking mama. Mark, hindi na magandang nangyayari sa pagsasama ninyo ni Yvette. Umaasa pa rin po ako, Mama, na magkakaayos kami. Paano kayo magkakaayos? Ayaw tigilan ni Yvette ang pakikipagkaibigan doon sa Canadian na madalas niyang kausap sa telepono. Hindi ko nga po siya maintindihan. Maliwanag na binabaliwala niya ang damdamin mo, anak. Mama, Alam niyang nasasaktan ka. Nagseselos sa pakikipagmabutihan niya sa Canadian na yon. Pero ano, tuloy pa rin siya sa pag-entertain sa mga tawag na foreigner na yon. marirealize din po ni Yvette ang mga pagkakamali niya at magbabago rin siya. Heaven ko, Mark. Ang nararamdaman ko, hindi na magtatagal ang pagsasama ninyo ni Yvette. Malapit na siyang mawala sa buhay mo. Huwag mong problemahin yung boyfriend mo. Vet, kumain ka. Sayang yung in-order ko rito sa eatery kung hindi mo gagalawin. Boss, paano hindi ako magpoproblema? Ilang araw na hindi ako kinikibo ni Mark. Pati ng mama niya. Nahihirapan ako kasi sa iisang bubong kami magkakasama. Alam mo, bakit ka magtitiis sa matabang na pakikitungo sa'yo ng boyfriend mo at ng kanyang mama? Mahigit 1 taon na ako nakikitira sa kanila. Bakit hindi ka muna humiwalay sa kanila?
Yun ba dapat kong gawin, boss? Eh, kung gusto mo, maaari ka namang tumuloy sa amin. Salamat. Pero may tiyahin ako na pwede kong lapitan. Oh, gano'n naman pala eh. Lumayo ka muna sa boyfriend mo. Kapag ginawa ko yun, lalong iisipin ni Mark. Pinagpalit ko na siya sa iba. Bakit mo iintindihin ang iisipin o sasabihin sa'yo ng boyfriend mo at ng ibang tao? Ang isipin mo, yung sariling kapakanan mo, ang damdamin mo. Ganyan nga rin yung payo sa akin ng inay kong nasa abroad. Matapos kong ipakilala sa kanya si Frank sa Skype. Kung saan daw ako masaya, doon ako. Hindi naman daw mahalaga kung kalahi ko o dayuhan yung makakasama ko. Kaya lang, nasanay na akong kasama si Mark. Naiintindihan kita. At masakit sa akin na lumayo sa kanya. Hindi ko naman sinabing layuan mo siya ng tuluyan. Humiwalay ka muna sa kanya, pansamantala, para makapag-isip-isip ka. Space, ganun. Para matimbang mo ang iyong sarili, ang puso mo. Kung sino ang higit na mahalaga sa'yo. Mahirap namang makipagmabutihan ka sa Canadian, pero si Mark naman ang hinahanap ng puso mo, hindi ba? Mr. Romantico. Mr. Romantico, alam kong nag-aagaw ang damdamin ni Yvette kung anong susundin niya. Ang puso na nagmamahal kay Mark o ang isip niya na nagsasabing tuparin ang kanyang mga pangarap sa pamamagitan ni Frank at dapat na siyang magpasya. Sa wakas, Mark, nakahinga rin ako ng maluwag. Nakaalis na po si Yvette, Mama. Oo, Mabuti naman po. Sinunod yung pakiusap ko. Na hindi ko na siya madatnan dito sa bahay pag-uwi ko. habang nag-iimpake siya ng mga gamit niya, binabantayan ko siya. At nang magpaalam siya sa akin, hindi ko siya pinansin. Sinadya kong wag na kaming mag-usap. Mama, Masama ang loob ko sa babaeng yun, Mark. At sa bawat araw na narito siya, nasisira ang araw ko. Kaya tama lamang na umalis na siya rito. masama rin pong loob ko sa pag-alis niya. Tama lamang na nagkalayo na kayo. Hindi siya ang babaeng karapat-dapat sa'yo. Hindi ko po inaasahan na sa pag-iwalay hahantong ang aming pagsasama. Kung nagtagal pa siya rito, malamang magkakagulo lamang kami. Baka magkamatayan pa kami. Yvette, dapat magsaya ka. Nakalaya ka na sa relasyon niyo ni Mark. Matagal-tagal din kami nagsama, boss. Mabuti nga hindi nagbungang pakikipag-live-in mo sa kanya. Iyon naman ang sinadya namin. Kung nagkataon, mahihirapan ka na makipaghiwalay sa kanya. Mahirap kasing magkaroon kami ng anak sa panahon na kapwa kami hindi pa handa. Mas madali ka makakapag-move on. Sana nga. Nandiyan naman si Frank. Si Frank. Wala siyang kaalam-alam na may ka-live-in ako. Huwag mo nang ipaalam sa kanya. Ano ka ba? Ha? Samantalahin mo na malapit ang loob niya sa'yo. Dahil mahirapan ka nang makatagpo pa ng katulad niya na makapagbibigay ng katuparan sa lahat ng iyong mga pangarap. Mr. Romantico. Mr. Romantico, handa ng lahat ng mga plano ni Yvette at ni Frank. Ngunit siguro, dininig ng Diyos ang mga panalangin ko na paglinawin niya ang isipan ng aking mahal at bumalik sa piling ko upang ituloy ang naudlot naming pagsasama at pagmamahalan. Yvette,
malungkot ka. Hindi, Frank. Hindi mo man aminin, halata kong may problema ka. Iniisip ko lang kasi yung mother ko na nasa abroad nung tumawag ka. Naaawa ako sa kanya dahil mahirap yung trabaho niya doon. Matanda na siya pero patuloy pa rin siya nagtitiis ng hirap at nagsasakripisyo. Ang mother mo nga kaya ang problema mo o ako? Wala akong problema sa iyo. Sinabi ko noon pa sa iyo, seryoso ako sa iyo. Gusto kong pakasalan ka para magkasama tayo habang buhay. Pero hindi ko ipipilit ang sarili ko sa iyo kung hindi ka seryoso sa akin. Frank, Sabi mo, seryoso ka sa akin. Ginamit mo ang perang pinadala ko sa iyo para maihanda ang mga papeles na kakailanganin mo para sa pagpunta mo rito sa Canada. totoo yun. Kung seryoso ka sa akin, bakit hindi mo ipinapaalam sa mga kaibigan mo dito sa Canada ang tungkol sa atin? Naging kaibigan mo na rin sila nang magkakilala tayo. Kasi Tapatin mo ko, Yvette, at maiintindihan kita. bigyan mo muna ako ng kaunting panahon, Frank. At isang araw, ipapaalam ko sa iyo ang lahat. Ang totoong nararamdaman ko para sa iyo. Mr. Romantico. Pero Mr. Romantico, tanging mga alaala na lang ang nag-uugnay sa mga damdamin namin ni Yvette. Dahil ang totoo, labis pa rin ang pagmamahal namin sa isa't isa. Pagmamahal na umaasang madudugtungan pa para sa ikaliligaya ng aming mga puso. Dati, sa tabing dagat na ito, dito kami madalas magkasamang mamasyal ni Mark. Yvette, pangarap mo palang umasenso. Oo, Mark. Para balang araw, mapatigil ko ng mama ko sa pagiging OFW. Matanda na kasi siya. Okay ang pangarap mo. Kaya lang, mahirap lang ang naging boyfriend mo. Ano naman ang kaugnayan ng katayuan mo sa buhay sa pangarap ko? Kung mayaman ang naging boyfriend mo, natupad sana agad ang hangad mong masenso. Mark, ikaw ang pinili ko dahil ikaw ang mahal ko. At mahal rin kita, Yvette. Kaya pagsisikapan kong matulungan ka na matupad ang pangarap mo. Nangako sa akin si Mark noon. Tutuluyan niya ako matupad ang pangarap kong umasenso. Para rin sa kinabukasan namin. Kaya umasa ako na matutupad ang pangarap ko. Na magkasama kami. Pero paano mangyayari yun? Nagkalayo na kami ni Mark. At malabo lang muli pa kaming magkasama. Si Frank, hindi ko pa siya lubos na kilala. Pero dama ko, tapat siya sa akin. Mahal niya ako. Katunayan, ang pag-aalok niya sa akin ng kasal. Ang kasal na hindi minsan man naalok sa akin ni Mark. Saan na natin pag-usapan ang tungkol sa kasal, Yvette? Darating din naman yun kapag handa na tayo. Ang importante
mag-isa tayo. Maligaya, masaya. Maraming masasayang sandali ako natikman sa piling mo, Mark. Pero iba ang pangako ni Frank. Sabihin mo lang na mahal mo rin ako, Yvette. Pakakasalan agad kita. Pagiginhawain, ikaw at ang ating magiging mga anak. Dama ko. Tapat si Frank sa mga sinasabi niya sa akin. At tototohanin niya, nabigyan ako ng magandang kinabukasan at pakakasalan. Pero hindi si Frank ang pangarap kong makatabi sa pagharap sa altar. Hindi siya ang gusto kong makasama habang buhay, kundi si Mark. Si Mark. Sa wakas, Mark, nakita ko rin ngumiti ka. Mama, Mula nang umalis dito sa bahay si Yvette, lagi ka na lamang malungkot. Mama, huwag na po natin pag-usapan si Yvette. Ikaw ang bahala. Sining kausap mo sa cellphone bago ako lumapit sa'yo? Isa pong bagong kaibigan. Babae? Opo. Ipinakilala siya sa akin ng kaopisina ko. At siya pala ang nagpapangiti sa'yo. Masaya po siyang kausap eh. Anak, kung ang babaeng yon ang laging magpapangiti at magpapasaya sa'yo, isama mo siya dito sa bahay para makilala ko. Mama, darating po tayo dyan. Sana nga'y matagpuan mo na ang babaeng karapat dapat mong mahalin at makasama habang buhay. Kaya nga po kapag natiyak ko ng damdamin ko, mag-aasawa na ako. Abay, dapat! Para magkaroon na ako ng apo. Sisiguruhin ko lamang po, Mama, na ang babaeng pakakasalan ko ay talagang mahal ko at mahal niya ako. Mr. Romantico. Loving you has been the only way Mr. Romantico, I've learned. hindi pa ako handang magmahal. It's okay. Pero ang totoo, gusto ko na rin maging masaya. Gusto kong sundin ang mama sa kagustuhan niya na muli akong maghanap ng panibagong pag-ibig. Pero hindi ko magawa. Dahil umaasa ako na muli kaming magkakabalikan ni Yvette. Love sweet memories. Fade like the dream with Ano, Yvette? Gusto mong isoli kay Frank ang perang naibigay niya sa'yo? Oo, boss. Kaya kita tinawagan. Akala ko pa naman nakaplano ka ng pumunta sa Canada. Noong una, desidido ako ibang bansa para matupad yung pangarap ko. Talagang malamang umasenso ka kapag nakarating ka sa Canada. Pero hindi na rin ako magiging masaya na matupad ang pangarap ko na hindi ko kapiling ang lalaking mahal ko. Yvette, Kaibigan lang si Frank para sa akin. anong malay mo kung matutunan mo rin siyang mahalin? Paano ako matututong magmahal sa iba kung meron nang itinitibok ang aking puso? Alam mo, mahirap ka na makatagpo ng gaya ni Frank. Alam ko, Sayang siya. wala akong magagawa kundi tapatin siya. Kawawa naman si Frank. Alam kong totoong mahal ka niya. Kaya siguradong masasaktan siya kapag tinapat mo siyang kaibigan lang ang turing mo sa kanya.
nagbibiro ka. Hindi, Frank. Totoo? Hindi ka na pupunta rito sa Canada? Oo. Mahirap kasing ituloy ko yung napag-usapan natin kung hindi rin ako magiging masaya. Akala ko pa naman matutupad na ang inaasam ko. Makakasama na kita. Makakasal na tayo. Kung papayag ako sa gusto mong mangyari, alam ko na matutupad ang pangarap ko. Mabibigyan mo ako ng magandang buhay. Pero, matapos kong pag-aralang mabuti ang lahat, na-realize ko, Fran, na wala sa mga material na bagay ang aking ikaliligaya. Naiintindihan ko. Makakatagpo ka rin ng babaeng mamahalin mo, Frank, nang higit pa sa akin. I don't know, Yvette. Sa maikling panahon na nagkakilala tayo, minahal na kita. Minahal kita ng higit sa buhay ko. At ikaw na ang babaeng pinangarap kong makasama habang buhay. But I'm sorry, Frank. Okay lang. Mabait ka. At nanditi ako madali kang mahalin. Pero, para sa akin, kaibigan lang ang turing ko sa'yo. Hangad ko ang kaligayahan mo, Yvette. Salamat. Good luck. And goodbye. Boss, naaawa ako kay Frank nung tapatin ko siya na hindi nahihigit pa sa kaibigan ng turing ko sa kanya. Oo, nakakaawa talaga siya. Dahil totoong minahal ka niya. Pero tama lang yung ginawa mo. Alam kong maiintindihan mo ko, kaya nga tinawagan kita. Gagawin ko na ang alam kong dapat na gawin. Yvette, Makikipagbalikan na ako kay Mark. Mr. Romantico. Loving you has been the only way. Mr. Romantico, I've learned. tila ba dininig ng kapalaran ang aking pakiusap na bumalik sa piling ko sa Yvette? Now it's Pero sabi nga, hindi natin hawak ang kapalaran ng bawat tao o bawat relasyon dahil lahat ng bagay ay may katapusan. how can love sweet memories. Mark, Oh, Yvette, ikaw pala. ikaw pala yung nasundan kong nakapila dito sa food court. Dito pa rin ako madalas mag-lunch kapag lumalabas ako. Alam ko, gaya ng dati. Nung tayo pa. Oo, pero iba na ngayon. Kung noon tayong madalas magkasama at magkasalo sa pagkain, hindi na pwede ngayon. Bakit? Kasi may makakasalo na akong iba. May iba ka na? Oo, ayun sa isang table. Bago pa lang kami na nagkakakilala. Bago pa lang ako naliligaw sa kanya. Pero nagkakaintindihan kami at masaya. Sa maikling panahon na nagkahiwalay tayo, may kapalit na agad ako sa puso mo. Yvette, hindi siya mahirap mahalin. Napakabait niya. At nasa kanya na ang katangiang hinahanap ng isang lalaki sa isang babae. Paano ako, Mark? Hindi mo na ba ako mahal? Thought my heart Naging malaking bahagi ka ng buhay ko, Yvette.
Nasaktan ako ng labis nang magkahiwalay tayo. Its moment, Pero ang paghihiwalay natin yon ang nagturo sa puso ko just for para mahanap ang babaeng dapat kong mahalin na walang ibang iniisip, kundi ang magmahal ng walang anumang kondisyon. in this space. At aaminin ko na sa maikling panahon na nakilala ko siya, nabaling lahat sa kanyang pagmamahal na dating iniuukol ko sa iyo. Kaya sana, mapatawad mo ako. Wala kang kasalanan Don't leave me now. at nauunawaan kita. Mapalad siya. Dahil nakatagpo siya ng isang lalaking katulad mo na tapat ko magmahal at marunong magpahalaga sa damdamin ng isang babae. Now it seems Mark, ako ang humihingi ng kapatawaran sa iyo dahil naging mahina ako, naging makasarili, dahil sa ambisyon kong umasenso. I'm so sorry. Hangad kong kaligayahan yung dalawa. Salamat. Hangad ko rin na matagpuan mong lalaking tunay na nagmamahal ng higit pa sa ipinaramdam ko sa iyo. Alam ko, matatagpuan mo rin siya. Salamat. At maraming salamat sa pagmamahal mo. Babaunin ko yun sa aking alaala habang ako'y nabubuhay. Good luck sa inyong patiwasay na pagsasama. Paalam na sa'yo, Mark. Paalam, Yvette. how can love sweet Paalam. like the Patawarin mo ko kung hindi ko maamin sa iyo na hanggang ngayon ikaw pa rin ang itinitipok ng puso ko. Mahal pa rin kita. leaving me here. Masakit sa akin na makita kang humahakbang papalayo sa akin. Pero kailangan kong tanggapin. Dahil alam kong You thought my heart marami kang mga pangarap na gustong matupad na hindi ko kayang ibigay sa iyo. Handa akong magpakasakit para maging masaya ka. Hindi man madali ang limutin ka, pero gagawin ko. now I'm alone. Pipilitin kong maibaling sa ibang pagmamahal na iniukol ko sa iyo. I never At ipinapangako ko, loved again. magiging tapat ako sa kanya. Hindi ko siya sasaktan. At ipagpapalit sa anumang material na bagay sa mundo. Changing my joy into pain. Goodbye, Yvette. At gusto kong aminin sa sarili ko sa huling pagkakataon. Loving you. I love you very much. Mr. Romantico. You thought my heart Mr. Romantico, really pareho kaming nasaktan. Pero mas namayani sa akin ang kagustuhang matupad ni Yvette ang kanyang mga pangarap sa buhay na hindi ko kailanman maibibigay. Umaasa na lang ako sa panibagong kabanata ng aking buhay sa pamamagitan ng bagong pag-ibig. Matatagpuan kong tunay na kaligayahan at sana ganun din si Yvette. and broken dreams. Hanggang dito na lamang po ang aking liham, Mr. Romantico. Lubos na gumagalang, Changing my Mark. into pain. Maraming salamat sa ipinadala mong kasaysayan mo. At harinawang ito ay nalugdan ng ating mga taga-subaybay. So gay. Sumalit, isang katulad na minsan ay nagkaroon ng kabigo. You've Huwag let kang manatili us alipin o bilanggo ng iyong nakaraan. Kinakailangang matuto ka ma-move on at hanap mo ang tunay na kaligayahan. Sapagkat habang tayo ay nabubuhay, huwag tayong mawawala ng pag-asa. Yan lamang ang ating may payo sa iyo at ang gumanap sa iyong papel bilang Mark Phil Cruz. Nakasama sina Rosana Villegas, Jenaline de la Cruz, Alan Ortega, Chiquit Amor, Leon Benjamin. in this bed. Ang kasaysayang inyong napakinggan
ay mula sa panulat ni Oti Aquino, sa musika ni Bobo Esplonga, ni Christian Bonggar at Eric Lucero, Salman Jeremy, sa direksyon ni Maynard Landicho. Abangan mo ang ibang magandang kasaysayan na aming itatampo sa susunod na pagtatanghal. Hanggang sa muli, ako po ang inyong Mr. Romantiko.